So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. Again, this is PJ Vergara at nandito ulit tayo upang mag-share at magbahagi ng ilang mga kaalaman tungkol sa mga katanungan na inyong itinatanong sa akin. So nakakatuwa at simula nung tayo ay nagbalik, ang dami na pong nagtatanong ulit at nanonood. Kaya ako po ay masayang masaya dahil hanggang ngayon, nakasuporta pa rin kayo dito sa ating channel. Kaya mga kamanok, if ever na nagugustuhan nyo po yung mga advice, recommendations, and paraan ko ng pagsagot sa inyong mga katanungan, huwag nyo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin ang sarili mong katanungan dyan sa ibaba. Wala po yung bayad. Okay, kung nagawa nyo na po yan, ngayon pa lang nagpapasalamat na po kaagad ako sa inyo at simulan na po natin ang ating mga tanong na sasagutin. Okay, so ang unang katanungan po ay galing kay Benji Barbilbao. Marbilbao. Ayan. So, boss, bakit kapag pinapalusog ko yung manok ko, biglang pumapayat at walang gana kumain? Sobra ba ako sa pagbibigay ng vitamins o ano ang problema? Okay, so Benji, napakaganda nitong usapin ito. Kapag pinapalusog mo ang iyong alaga, halimbawa, meron kang pupuntahan, meron kang pamamasyal na pupuntahan, ngayon, habang pinapalusog mo to, siyempre, 3 linggo yan. Ibibigay mo lahat, bibigyan mo ng suplemento, vitamina, masasarap na pagkain. Ang problema, bakit daw sa halip na gumanda, maging healthy, masigla, ang nangyayari pumapayat. Pumapayat at possible na i-stress po ito. Kasi sa halip na gumanda ang pangangatawan, kasi masarap na pagkain ang binibigay mo eh. Mga vitamina nang binibigay mo eh. Kaso kabaliktaran yung nakikita mo. Anong nangyayari? Bakit nagiging ganon? Baliktad sa iniisip mo yung nangyayari. Sa halip na gumanda, bakit parang lalong nai-stress at pumapayat? Ito po ang aking explanation dyan. Kapag nakikita niyo po yung inyong mga alaga ay ganyan, nai-stress, lalo pong napapagod or pumapayat, bumabagsak po yung pangangatawan, possible overwork po ang inyong mga alaga. Overwork po. O kaya naman, masyado po kayong nasosobrahan sa exercise. Ang manok po hindi masyadong dapat pinapagod. Lalo na kung napapansin po ninyo na nag-feedback na po sa kanyang katawan, namamayat po siya. Hindi po siya masaya, masigla. So, ganun po yun. Kapag po masyadong nai-stress o na-overwork, napapagod, kulang ang pahinga, ganyan po talaga namamayat. So, anong advice ko? Bawasan mo po ang sobrang pagbibigay ng workout and activities sa manok mo. Okay? Then, syempre, magbigay ka palagi sa kanya ng anti-stress. Pwedeng Reload Plus. Okay? Reload Plus. And make sure mga kamanok maayos na pagkain ng inyong ibinibigay. Yung nakakatulong para magkaroon siya ng gut health o magkaroon siya ng maayos na gut absorption. Okay? Napakahalaga po niyan. Kasi po kung ang inyong mga alaga po ay hindi po ganun kagandang tumunaw ng pagkain. Okay? Kahit sabihin natin simula po nung bigyan po ninyo ng mga vitamina at workout na ganyan, magana naman kumain. Pero bakit ganun? After 1 week ng pag-workout, bakit nawawala yung gana? Hindi na siya nag-uubos ng pagkain. Tapos namamayat pa. Ibig sabihin lang nun, yung kanya kinakain, hindi niya na-absorb ng maayos. Okay? Tapos na-workout nyo pa ng medyo, alam mo yun, medyo sobra. Talagang magkakaroon ng problema. So, I advise mga kamanok na magbigay kayo ng fermented Jackie Oats para kahit papaano makasabay po yung manok habang inyo po siyang binibigyan ng workout and exercises, gumaganda pa rin yung absorb niya sa pagkain para yung feedback ng pagkain sa kanyang katawan, kahit inyo po silang i-workout, ine-exercise, maging maganda pa rin yung pangangatawan at pag-build. Sigurado po ako kapag hindi magandang absorption ng katawan, okay, sa vitamina, sa pagkain, konting workout, bumabagsak ang katawan. Konting workout, namamayat yung manok. Sa halip na gumanda, sa halip na tumigas ang pangangatawan, lalo pong namamayat, lalo pong gumagaan, at kita mo yung manok, parang malungkot. Hindi kagaya ng iba na habang wino-workout nila, lalo pong gumaganda yung manok, tumitikas, at gumaganda ang pangangatawan. Di namumula ang mukha at yung appetite nandun. Lagi niyong tatandaan mga kamanok, ang isang stress na manok, makikita niyo po yan sa pagkain, kung paano siya kumain. Halimbawa nga, sabi ko sa inyo, day 1, ang ganang kumain, ayos pa. Wala pang workout
Pero bakit pagdating niya ng day 7, nakikita niyo, nagtitira na ng pagkain. Tapos yung manok bumabagal ng panunaw. Tapos yung manok gumagaan. Tapos yung manok, feel nyo ang hipo, lumiliit. Pagka ganyan, overwork and stress po yung manok. Kalimitan, ito po yung nagiging problema ng karamihan, lalo na sa mga newbie pagdating sa pagmamanok. Lalo na kung kayo may mga papasyalan, okay, nandoon na yung potensyal. Yung given na yung manok na maayos. Given na yung manok na, yun nga, merong bukas. Kaso, bakit ganon? Baka nga, iniisip ng iba, baka nga mas maganda pa, hindi na natin, hindi natin pinalusog eh. Sigurado pa tayo na, alam mo yun, magiging maayos sila pagdating sa pamamasyal, mag-i-enjoy sila pagdating sa pamamasyal. Bakit baliktad? Nung aking pinalusog, lalong hindi lumusog, tapos pagka nandyan lang sa TV, binibigyan mo ng pagkain araw-araw, maintenance, mas okay, mas masaya. Dahil nga po doon. Overwork, tapos mas nagkakaproblema sa absorption ng pagkain, kaya po napakahalaga po ng fiber sa katawan ng manok, especially yung fermented Jackie oats, advice ko po sa inyo yan, para sa ganun yung manok po ninyo habang inyo pong wino-workout, ina-exercise, ay maging masigla at mas maging healthy, mas magandang absorption, magandang tumunaw, malakas kumain, at yung pangatawan, lalong mas nagbi-build. Okay? Kaya wala kayong magiging problema. Lagi ko sinasabi to eh, ayaw nyo lang akong pakinggan. Mas gusto nyo pang bumili ng kung ano-anong mga mamahaling vitamina kaysa sa dun sa mga natural na pagkain na talagang makikita mo kagad ang resulta. Medyo kasi na tayo eh, na-commercialize tayo ng mga vitamina sa merkado, which is hindi ko naman kayo masisisi. Kung doon kayo nahahalina, kung doon kayo naniniwala, hindi ko kayo masisisi. Kung diyan kayo humihiyang, hindi ko rin kayo masisisi. Pero ako mga kamanok, napakahalaga po ng absorption okay, ng manok sa pagkain dapat. Kailangan habang wino-workout nyo sila, train, okay, kailangan dapat lalo silang nagiging healthy. Hindi kabaliktaran na nangyayari. Yung iba dyan, overwork, tapos kulang ang pahinga. Diyan po nangyayari yung stress sa ating mga alaga. So, anong advice ko? Muli, ulitin ko sa iyo, magbigay ka ng fermented Jackie oats kung kinakailangan, gawin mo ng habit para yung manok, magandang panunaw, magandang kumain, ubos palagi, at susunod ang pangangatawan. Okay? Huwag kang dumepende palagi sa vitamina, sa mga injectable supplements para gumanda ang katawan. Wag. Sa pagkain ka, sa balanced nutrition, and sa healthiness ng manok mo. Okay? So, next question, Benji. Sana nasagot ko ng maayos. Okay? Next question naman tayo dito. Galing kay Joseph Mirabueno. Okay? So, Idol, bakit yung binabad ko na Jackie Oats, nagka-uod na maliliit? Salamat sa sagot. So, sa mga nagbababad ng fermented Jackie Oats tapos nagkaka-uod, actually, wala naman pong problema dyan. Okay? Masasanay din po kayo at mapaperfect nyo din po yan. Possible, nagkulang lang kayo sa konting proseso, maaaring tubig gripong nagamit po ninyo, o kaya medyo madumi yung lalagyan, o kaya naman nadadapuan ng langaw, o lamok, o butiki, o daga, yung inyong mga pine-ferment, o kaya naman hindi nyo nahahalo yung ibabaw, kaya paglipas ng 2 araw na hindi nyo nahahalo, nagkakaroon ng maliliit na uod. Kaya pinapaalagaan ko po sa inyo ng halo everyday yung ibabaw. Darating po kasi ang araw na kapag na-absorb po lahat ng Jackie Oats, yung tubig na inyong inilagay, yung ibabaw maubusan ng tubig. Kaya lagi ko pong ipapahalo sa inyo yan. Para yung mga natuyo na parts sa ibabaw, muling mapailalim at maging maganda. Ganun lang po ang ginagawa ko. Kasi nga po, ganun po ang tendency pag po naigahan po yung ibabaw ng Jackie Oats na hindi na po abot ng tubig, nangingitim at dun po nagsisimula yung mga maliliit na uod na yan. And syempre, kahit naman may uod dyan, walang problema. As long as yung grains ng Jackie Oats is yellow or golden yellow pa rin at matataba, maayos, wala kayong magiging problema. Kahit ibigay mo yun sa manok mo, magiging maayos pa rin sila. Natural protein po yung mga uod na yan, kaya huwag kayong magpanik, huwag kayong mag-alala kung nagkakaroon po niyan. Konting konting adjustment lang po sa process, mapaperfect nyo din po yan. Kahit yan na ibabad nyo ng 5 buwan, hindi kayo makakakita ng uod dyan pag na-perfect nyo po. Okay? So last question muna po tayo dito. Okay? Ito, galing kay Roland Hemin. Boss, bakit maputla pa rin ang manok? Anong magandang ibigay na gamot? Okay? So, anong magandang ibigay na gamot sa maputla na manok? Okay, so gamot ang tinatanong mo sa akin. Pagdating sa suplemento,
Para sa mga putlaing mga manok, I advise vitamin B12 in the form of Mega B12. Nakakatulong po ito. So si Mega B12 is rich in natural B vitamins na siyang tumutulong para mas mapaganda ang sirkulasyon ng red blood cell sa loob ng katawan. Sa red blood cell mga kamanok ang tumutulong para po makitaan nyo ng pula ang mukha, hindi putla, mapula ang paa, makita ang balahibo, siya po ang tumutulong. Pag po kulang yung mga red blood cell na yon kahit sa tao, umumutla po kayo. Hindi po ganun kaganda ang kutis ninyo, hindi po mapula. Okay, tingnan niyo po yung talukop ng mata, yung ilalim na ganito ng manok. Makikita niyo po putla. Yan po yung mga manok na may anemia or yan po yung anemic na manok. Kapag ganyan kulang po sila sa mga B vitamins. Kaya po advice, Mega B12, bigyan niyo po. Or gumamit po kayo ng mga injectable supplements like Vitamax, mga B-complex, makakatulong po sila. Okay, so yun lang po muna sa ngayon mga kamanok ang ilang mga katanungan natin sasagutin. And hopefully, kay nakatulong at makatulong pa po ito sa marami nating mga subscribers na nagtatanong dito. Okay, so sa mga gustong magtanong dyan, ay ilagay nyo lang po yan sa comment section sa baba. Pag-usapan natin yung next video. Okay, makakaasa kayo na maayos na kaalaman ang aking i-share. Siyempre, tiwala nyo po ang aking iingatan. So yun lang sa ngayon mga kamanok. See you for our next vlog. Paalam.